Poco ang ipinagtanggol si Nanay Rosario sa gitna ng matinding pambabatikos matapos ang kontrobersyal na jet ski holiday skit ni Vice Ganda. Disclaimer. Ang mga opinyon at pananaw sa video na ito ay pawang interpretasyon at komentaryo ng may akda batay sa mga publikong ulat at impormasyong lumabas sa media, hindi ito opisyal na pahayag ng alinmang tao, organisasyon o institusyon, layunin lamang nitong magbigay ng mas malalim na konteksto, talakayan at pag-unawa sa mga isyong kinahaharap ngayon. Mga kabos, isa na namang mainit at masalimuot na balita ang umuugong ngayon, pinaghalo ang mundo ng showbiz at politika, may halong satire, tapang at syempre kontrobersya. Ang pinag-uusapan ay ang matapang na jet ski holiday skit na ginawa ni Vice Ganda kasama ang Asia's songbird na si Regine Velasquez sa kanilang Super Divas concert. Simple lang dapat ang konsepto, isang spoof ng sikat na jet dalawa holiday meme, pero dahil sa mga punchline na may halong political references, bigla itong naging sentro ng pambansang diskusyon. Sa segment na iyon si Regine ang nagbukas ng linya ng travel promo, pero si Vice hindi nagpaawat, bumanat siya ng biro tungkol sa jet ski ride mula Manila hanggang West Philippine Sea, may kasamang unlimited water bombing from Chinese vessels at patama sa campaign promise ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-hey jet ski papuntang Spratly Islands para ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa karagatang iyon. At hindi pa doon natapos, nadagdagan pa ng linya na free trip to The Hague na malinaw na patutsada sa isyu ng umano'y pagkakakulong ni Duterte sa ilalim ng International Criminal Court dahil sa mga akusasyon ng crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Mabilis kumalat ang video clips sa social media, at gaya ng inaasahan hati ang reaksyon ng publiko, may mga natawa at pumuri sa tapang ni Vice pero marami rin ang umalma, at sa gitna ng lahat ng ito may isang taong nadamay na ayon sa marami ay hindi dapat, si Nanay Rosario ang ina ni Vice Ganda. Dito na pumasok si Pokwang, sa kanyang post sa X dating Twitter, umapela siya sa publiko, huwag na nating idamay si Nanay Rosario, paliwanag niya hindi artista o politiko ang ina ni Vice at wala itong kinalaman sa mga biro na ginawa ng anak niya sa entablado. Dagdag pa niya bilang mga artista tanggap nila na may kapalit ang pagiging outspoken, handa silang masaktan sa mga kritisismo, pero ibang usapan na kapag pamilya ang tinatamaan lalo na kung wala namang kinalaman sa isyo, malinaw ang punto ni Pokwang na hindi si Nanay Rosario ang sumulat ng script o nag-utos kay Mim para magbiro ng ganon. Pero bakit nga ba umabot sa puntong pati pamilya ay nadadamay? Isa sa mga rason ay masyado ng polarized ang lipunan pagdating sa politika, anumang patama, biro o Saturday ire laban sa isang political figure ay agad nagiging personal para sa mga taga-suporta at minsan ay napapasa hanggang sa pamilya ng taong bumabatikos. Hindi rin nagpahuli si dating presidential spokesperson Harry Roque na kasalukuyang nasa The Hague matapos umanong ma-deny ang asylum sa Netherlands, isa rin siya sa mga bumatikos sa ginawa ni Vice. Pero sa kabilang banda depensa ng Palace Press Officer Claire Castro, ang jet ski roast ay reaksyon lamang sa kabigwang tuparin ni Duterte ang kanyang mga pangako noon. At heto pa ang dagdag intriga, matapos ang isyu napansin ng mga manunood na wala si Vice Ganda sa August 11 episode ng It's Showtime, hindi rin nakaligtas sa mga mata ng netizens ang biglang pagbaba ng kanyang Facebook followers mula 20 milyon at nabawasan umano ng halos 1 milyon sa loob lang ng maikling panahon. Kung titingnan maraming anggulo ang kwentong ito, una usapin ng freedom of expression, may karapatan bang gumamit ng satire kahit masaktan ang iba, pangalawa usapin ng limitasyon ng biro, hanggang saan ang kaya nating tanggapin kapag may halong politika, at pangatlo usapin ng respeto sa pamilya, dapat ba talagang idamay ang mga taong walang direktang kinalaman sa issue. At mga kabus sa huli mahalagang tandaan na sa digital age mas mabilis kumalat ang mga salita kaysa dati, at minsan kahit hindi ikaw ang nagbitaw ng linya pwede ka pa ring madamay kung ikaw ay konektado sa taong nasa sentro ng kontrobersya. Mga kabos, ang birong binitawan sa entablado ay maaaring magpatawa sa ilan pero makasakit sa iba. At sa mundo ng politika at showbiz minsan isang maling akala o biro lang ay pwedeng maging sanhi ng pambansang diskusyon, pero sana sa lahat ng ingay at palitan ng opinyon matuto tayong ihiwalay ang kritisismo sa mga taong tunay na sangkot sa isyu at ay respeto ang mga pribadong individual na wala namang kinalaman dito, dahil sa dulo ang respeto sa kapwa artista man o hindi ay sukatan ng tunay na pagkatao.